po, 27 years po ako seaman. Sa cruise line po ako nagtatrabaho. Head waiter po ako sa barko. Diba? Pag sinabi sa cruise line nagtatrabaho, ang ganda ng trabaho niya. Akala, yun lang. Nagtatrabaho ka ng 15 hours a day. Ang day off mo once a week is 4 hours a day. Masaya o masaya? Malungkot. O, diba? Kala ko sasabihin nyo, masaya. In a week, ang day off mo lang ay 4 hours. Siyempre, kung seaman ka, meron kang POEA, para katunayan na talaga seaman po ako, baka iniisip nyo, nagpa-picture lang ako doon. Tama? By the way, ma'am, saan po kayo pupunta? Dubai. Wow. Pwede kayong bumalik doon. Kasi may office na tayo doon. Gawin yung negosyo doon. Ma'am, ngayon, sasabihin ko sa'yo, bumalik ka na. Mag-network ka na doon. Di ba? Yan. So, yan po. Panahon nyo po ngayon, puro messenger na lang. Noong panahon ko, puro sulat. Pero yung sulat na yan, ganun din naman po ngayon, kahit messenger, ganyan din pa rin po ang nababasa nyo sa messenger nyo. Tama? Ang pinagkaiba lang po natin, noon kami sulat, 2 months, 3 months bago po dumating yung sulat sa amin, yung parang magpapakamatay ka na wala ka pa sulat. Sa kakaantay na sulat mo, totoo po yung kaya maraming nabaliw ng panahon namin eh. Maraming inuwi, baliw, kakaisip sa pamilya dahil sa sulat na ang tagal dumating. Ngayon, isang pindutan lang, andyan na yung message ng anak mo, andyan na yung message ng asawa mo na sinasabi niya na I love you. Ako, bago maano yung I love you ng misis ko, 3 months to 4 months. Di ba? Ang kinaibahan lang po natin ngayon at saka noon kapag meron nang hirap sa akin ng pera 4 months bago ko siya ma-receive. Ngayon, kapag meron nang hirap sa iyo ng pera, in a seconds, marireceive mo yung message niya. Tama po ba? Yun ang pinagkaiba natin. Pero ganoon din naman po yung natatanggap niya sa mga anak niyo. Okay? Di Papa, sorry kung nabigyan ko kayo ng problema at thank you sa lahat. Love, EG. Happy Father's Day. Nare-receive niyo rin po sa ano niya, sa messenger niyo. Same message, same pakiramdam. Tama po ba? Yes. Wala po siyang pinagkaiba. Kung ano yung mga sulat ng mga anak ko, ganun din naman sinusulat ng mga anak niyo. Yun yung message nila. Tama? So, same pakiramdam na malayo ka sa pamilya mo, na gusto mo nang yakapin ang anak mo, hindi mo siya mayakap. Nasasabi mo I love you. Pag sa text ba, bedamdamin ba siya? Wala. Tama? Wala siya damdamin. Kung sa message mo lang siya marireceive. Unless tumawag sa iyo ang asawa mo o anak mo na sasabihin niya sa iyo, I love you, namimiss kita. Pero pag messenger lang, walang ano yun. Walang damdamin yun. Tama po? So, ibig sabihin, mahirap pa rin na malayo ka sa pamilya mo. Okay? Kung mapapasin niyo po ito, bakit merong barko at merong basketball court? May dalawa akong anak na lalaki. Ang pangarap nila, makasama nila ako sa basketball o maglaro ng basketball kasi alam po kasi ng mga anak ko na ako po yung player nung high school ako. Varsitarian po ako sa school po namin. Pero yung mga pangarap nila, nakasama ko silang maglaro, hindi ko sila nasasamahan. Kaya yung mga anak ko walang natutong mag-basketball. Natuto sila mag-jackstone. Giro lang. Kasi umiiyak na kayo eh. Natuto po silang mag-football, soccer. Kasi wala silang ama na pwede nilang makasama. Okay? So marami pa po, no? Pero ito po yung babasahin ko sa inyo ng sobrang ako dito po ako na nabaliw nung nasa abroad ako. Yung anak kong babae, sabi niya,
Dati hindi ko alam kung anong pakiramdam ng may isang ama. Galit ako sa iyo dahil hindi nyo man lang maipadama sa akin na mahal niyo ako at hindi ko rin maramdaman na ang inyong kalinga. Ngunit ngayon na nandito na kayo, naiintindihan ko ng lahat-lahat ng mga bagay na hindi ko maintindihan noon. Mahal ko po kayo simula nung nakilala ko kayo ng lubusan. Sakit sa damdamin, di ba? Yes. Yung mga bagay na gusto mong bigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. Pero yung mga anak mo, hindi nila naiintindihan. Tama? Sinisisi ka pa nga eh. Correct? Ganun po pala, sabi niya, mahal ko po kayo, simula na nakilala ko kayo ng lubusan, naramdaman ko na po ang pakiramdam ng may isang tunay na ama. Ganun po pala yun, no? May nagbabantay, may nag-aalaga, may magpapaalala, may maghihigpit, pero ang magiging kaibigan, matalik na kaibigan, hindi kayo iiwan. Magunaw man ang mundo, I'm very thankful to God for giving me the best father in the world. Thank you, Papa, for always being there. I love you, Papa. Ngayon, iiwan mo yung anak mo. Sino mag-aalaga sa kanya? Binibigyan mo yung mga bagay na gusto niya, pero hindi niya nararamdaman yung pagmamahal mo. Tama ba? Hindi naman niya naiintindihan bakit nasa abroad ka. Hindi niya naiintindihan yung pangarap niya ang binubuo mo. Nagpapakahirap ka para sa pamilya mo. Tama? Buti na lang, may isang asawa. No? Report talaga. Buti na lang, meron po akong asawa na mapagmahal, maasikaso sa mga bata. Kaya po yung mga anak ko, yun po yung mga grades, hindi po sila napapabayaan. Pati po yung mga sulat ng asawa ko, minsan ayaw ko nang basahin. Kasi bakit? Every time na binabasa ko yung mga sulat ng misis ko, para na dinudurog ang puso ko. Tama? Actually, hindi ko nga nabasa yan. Nabasa ko yan, alam niyo kung kailan? Nung umuwi na ako ng Pilipinas. Hindi na naipadala ng misis ko yung mga sulat na yan. Kasi, hindi na niya kayang ipadala sa sobrang busy niya sa negosyo niya. Diba? Yan? 15 years din po akong kami caterer. Kami po caterer ng Robinson, SMDC, ABS-CBN. Ang kinikater po namin sa isang araw, nasa 1,000 packs. Namunan po ako ng 10 million, hindi naman ako kumikita ng 1 million a month. Kung mapapansin niyo po yung bandang kanan, tumingin po kayo sa paligid niyo, kamukha po ba niya? Kasi since Percy, kami po ang caterer ni iFrame. Ako po yung nagse-set up dito po sa iFrame. Pero dahil sa salitang networking ang business nila, sabi ko sa misis ko, wag na wag kang magpapa-member dyan. Kasi scam yan. iFrame achievement, bigyan mo multi-millionaires in 5 years. Actually, 3 years pala po, multi-millionaires na po kami mag-asawa. Palakpakan nyo naman yan. Okay? Kung mapapansin nyo po rito, income ng asawa ko, 568. Anong year yan? Tagal na yan. Di ba? Nagsisimula kami sa iFrame. So, nagkaroon na rin po kami ng Mercedes. Pangarap ko lang noon, magbigyan ng magandang buhay yung mga anak ko, magandang edukasyon. Hindi po ako nangarap ng Mercedes-Benz. Kasi alam ko naman, hindi siya matutupad sa sweldo ko eh. Tama po? Pero kay iFrame po, pati po yung hindi mo na pangarap, bibigay pa rin po sa inyo. Hindi ko naman kilala ang mga Mini Cooper. Hindi
Hindi ko rin naman pangarap yan, pero binigay pa rin ni Ifern. Nung nagbabarko po ako, ang bahay po namin, iisa ang kwarto. Kami po lahat, andun sa isang kwarto. Ngayon po, yung bahay ko sa Alabang, 8 ang kwarto. Top distributor po kami mag-asawa. Okay? Siyempre, hindi naman po kami magiging top di kung wala pong mga tao na nagtiwala po sa amin na nagiging top di rin. Okay? Iba-ibang tao, iba-ibang pagkatao, iba-iba yung edukasyon, iba-iba kung saan siya galing. May mayaman, may mahirap, may magiyakot, merong hindi nag-aral, merong grade 12. Pero merong may-ari po ng agency, merong negosyante, iba-ibang tao po dyan na nagtiwala po sa amin, pero lahat po kami nagiging top distributor po ni Ifern. Nagsimula kami sa 2 tao, isang kubradora ng wedding at saka isang negosyante. Ngayon po, yan na po yung tao namin, NCR pa lang po yan. Leaders pa lang po yan. Okay? May mga siman din po akong mga downline na nagtiwala sa akin. Kung makikita niyo po yung mga posisyon po nila, mga kapitan po ng barko, mga chief engineer na kumikita ng 1 million a month, bakit nila ginawa si Ifern? Kung tutusin, hindi naman nila kailangan eh. Tama? Pag 1 million a month na po ang income niyo, sa tingin niyo, gagawin niyo ba si Ifern? Yes. Ako nga lang, 300,000 nga lang ang sweldo ko noon. Nag-away ka pa, nag-iwalay pa kami mag-asawa bago ko gawin si Ifern eh. Eh lalo na siguro kung 1 million na yung income ko. Baka tuluyan na kami nagkahiwalay. Tama? Ano mo sabi ko lang po sa kanila? Hindi habang panahon nandiyan ka. Hindi habang panahon 1 million yung income mo. Pero kapag ginawa mo si Ifern at pinultay mo si Ifern, habang panahon may negosyo ka, habang panahon may income ka. Yan po, naging, yan, OFW, tama? Misis ko na awardan po ng Marilag Award sa OWA. Ngayon, halos lahat po ng OWA, na office po ng OWA, kami po yung magpipresent sa 12. Meron akong presentation dito po sa POEA. In-invite po ako para mag-talk sa mga OFW. Last month, si Apnoni, in-invite po siya sa Sheraton, mga OFW. Nag-talk din po siya. Last 2 weeks, nandun po ako sa OWA, Anglia, San Fernando. Nag-talk din po ako doon para sa mga OFW. Kasi ang goal po namin, mga OFW, mapauwi po natin ang Pilipinas para hindi na po nila iwanan ang kanilang pamilya. Yan. So buong pamilya ko po, ginagawa po si Ifern. Ako, lubos po ako nagpapasalamat sa 2 taon to. Sabi ko nga lagi, kung hindi pa ako naging 50 anyos, hindi ko pa malalaman ang totoong buhay. Bakit ko po sinabi yon? Pinag-retire po ako ng asawa at the age of 50. Pinaiwan niya sa akin 300,000. Hindi niya sinabi sa akin kung ano yung negosyo papasukan namin. Pero doon po nagsimula na bagong buhay po namin dahil sa 2 taon na yan. Sobrang thank you po kami kay Mr. Kamalitan at kay Mama Tintin. Kung wala po sila, wala kami dito. Kung wala po sila, hindi po kami kumikita ng 1 million a month. Tama? Napakaganda po ng puso ng mag-asawa na yan. Wala po silang hangad kundi tumulong po sa atin. Wala silang hangad kung hindi maraming taong gusto pong baguhin ang buhay dahil po sa industry po natin, dahil po sa Ifern. Yan, naging misis ko po ngayon, 001 po ng company, sa Presentation Director. Presentation Director na rin po ako. Yan. Yan ang po ang tanong ko sa inyo. 300,000 pesos ang sweldong iniwan ko para kay Ifern. Ikaw ba? Magkano ba ang hindi mo maiwan-iwan na sweldo mo? Yun po yung tanong ko.
Magkano ba ang babalikan mong sweldo sa abroad? Sapat ba yan para sa pamilya mo? Magkano ba ang hindi mo iniiwan-iwan sa pagiging empleyado mo? Sapat ba yan para sa pamilya mo? Bakit ayaw mong gawin si iFriend? So, iniwan ko yung 10 million na catering business ko, iniwan ko yung 300,000 na sweldo ko at ginawa ko si iFriend. Si iFriend lang po ang nagbabago ng buhay po namin. Kaya huwag na po kayo magdalawang isip. Ngayon pa lang po. No? Buksan nyo lang po yung puso't isipan nyo. Okay? Pagdating po ng araw, sasabihin nyo, ito yung araw, ito yung date, April 6. 6 ba? 7? April 7, na nakarating ako sa iFern Corp na nagpabago ng buhay ko. So with that, thank you so much po. Sana na-inspire po kayo. Buksan nyo lang po sa isipan nyo. And thank you so much. Back to you.